idadaan sa korte. Free Valentine concert sa UP Diliman kagabi. Nagkabatuhan. Tinaguli ang mini Cebu Jangge sa Dimasalang, Maynila. Hiniba na. Pamilya ng babaeng tumalon sa MRT station sa Mandaluyong. Blanco pa rin sa dahilan ng pagpapakamatay ng biktima. Daang-daang magsing-irog. Nag-isang dibdib sa tabi-kabilang Kasa ng Bayan. At mga bituin, kanya-kanyang gimmick para ipagdiwang ang Valentine's Day. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Sabado! Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Alexandro. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito na mga detalye ng mga balita. Sa araw ng mga puso, isang magandang regalo ang natanggap ng mga PhilAm World War II veterans. Ito'y matapos sa aprobahan ng US Congress ang Economic Stimulus Bill na siyang daan sa pagbibigay ng lump sum sa kanilang serbisyo. Nagpapatrol North American News Bureau Chief Jing Reyes. H.R. 1 as amended passes. Nakasalalay sa economic stimulus package ni Pangulong Obama ang benepisyo ng mga Pilipinong veterano ng World War II. $198 million ang nakalaan para sa tinatawag na Veterans Equity. One-time lump sum payment ito. $15,000 para sa mga manong na nakatira sa Amerika. $9,000 naman para sa mga veteranong nasa Pilipinas. We don't have to press this issue because this is the responsibility of the United States of America. Maraming Republican ang kontra dito, kabilang na ang PhilAm na si Steve Austria ng Ohio. Hindi raw ito stimulus para mapasigla ang ekonomiya ng Amerika. We could do better than that, and I would like to see a standalone bill, and I would strongly support that in a bipartisan manner. Nakakuha naman ng kakampi ang mga manong sa CNN anchor na si Lou Dobbs, na kilala sa kanyang konserbatibong pananaw. It's time that we met an honorable obligation. I'd hate to see it wait even another day. It's I think, an honest shame that it has taken so long for this country to meet this obligation. 63 taon na ang lumipas mula nang bawiin ng Rescission Act ang pangakong benepisyo sa mga sundalong Pinoy. Sa ngayon, mahigit 18,000 na lamang ang natitirang veterano na makikinabang nito. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino. Samantala, agad namang pinasalamatan ni Pangulong Arroyo ang dalawang kapulungan ng US Congress sa pag-aproba sa Economic Stimulus Bill. Sinabi ng Pangulo na isang malaking tagumpay ito para sa mga Phil-American veteran na nagsilbi sa US Armed Forces matapos ang Pearl Harbor bombing. Umasa ang Pangulong Arroyo na pipirmahan na ni US President Barack Obama ang ipinasang bill para ito'y maging ganap ng batas. Ipinaliwanag na may-ari ng Manaluging Legacy Group of Companies ang kanyang plano para mabayaran ang mga nagpupuyos na namuhunan sa kanilang Double Your Money Scheme. Sa tulong daw ng korte, lilikumin ang mga natitirang ari-arian ng kumpanya para mapagatian ng mga naipit na investor. Ang tanong nga lamang, sapat ba ang mga ito para mabayaran lahat? Nagpapatrol Joey Villarama. Nangako si Legacy founder and chairman Celso de Los Angeles na hindi nila tatakbuhan ng mga investor ng Double Your Money Scheme ng kumpanya. Upang mapadali umano ang pagbabayad, maghahain siya ng petition for insolvency sa korte sa susunod na linggo. Dito lilikumin naman ng korte ang natitira pang pondo at asset ng Legacy para maibayad sa mga investor. Let the court sell or dispose the asset and divide the proceeds evenly, equitably to all concerned stakeholders or claimants. Hindi po pag-agawan. Pero umalma naman ang ilang investor ng Double Your Money Scheme sa panukala. Pinahaba lang daw nito ang proseso ng paniningil. Mas gusto kasi nila ang agarang cash payout kaysa ang mag-antay ng mahabang proseso sa korte. Yung unang sinabi sa amin, dapat consistent siya ng ganon. Ngayon parang iba na tong insolvency eh. So, yun nga kung mangyayari ay magpa-file sa court, it would take a process. So, it would take a long time. Years yung abutin.
Problema rin kung paano kakayanin ng kakarampot na assets ng Legacy ang magbayad ng lahat ng utang ito na umaabot ng 10 bilyong piso. Joey Villarama, patrol ng Pilipino. Tuloy sa pagbabayad ng Philippine Depositors Insurance Corporation o PDIC sa mga depositor ng mga nagsarang rural bank ng Legacy Group of Companies. Nagbabala naman ang PEP Coalition sa ilang nagsasamantala sa mga plan holder ng Legacy. Nagpapatrol Karin Asutilla. Sinimula na kahapon ng Philippine Depositors Insurance Corporation o PDIC ang pagbabayad sa mga depositor ng iba't ibang rural bank ng Legacy Group of Companies sa Cebu. Isang 71 taong gulang na si Mang Agripino sa 30 depositors ng nagsarang Philippine Countryside Rural Bank sa Lapu-Lapu City. Masaya ako, maluwag na ang pakiramdam ko ngayon nakuha ko na ang aking pera. Pero di lahat nasiyahan. May ilang napaiyak sa inis dahil daw sa dami ng pinasusumiting requirements sa kanila para makuha ang kanilang pera, gaya ng claim form, passbook at 2 valid IDs. Si Aling Irenea, 5 beses nang pabalik-balik sa bangko dahil isang ID lang daw ang meron siya. Masyado nila kaming pinapahirapan. Maliit na pera lang ang meron kami pero parang halos ayaw pa nilang ibigay sa amin. Paliwanag naman ng PDIC, tinitiyak lang nilang sa tamang tao mapupunta ang pera ng gobyerno. Nakuna naman ng ABS-CBN ang pag-uusap ng mga opisyal ng PEP Coalition at mga claimants ng Legacy kasama ang isang nagpakilalang opisyal ng Legacy na si Arnulfo Brigantin. Ayon sa PEPCO, hinihinga ni Brigantin ng tig 500 piso umanong kontribusyon ang mga claimant. Do not collect money from the people. Ang dami ng plan holders na hihirapan sa situation. I for one. Inubukan namang kuna ng reaksyon ng news team si Brigantin, pero tumanggi siyang magpa-interview. Pinayuhan na lang ng PEPCO ang mga claimant na magtayo ng union para na rin makaiwas sa umano'y pananamantala ng mga taga-Legacy. Nakapagtatag na rin ng union ang mga claimant sa Iloilo, Bacolod at Davao. Karin Asutilla, Patrol ng Pilipino. Sa Negros Occidental, sinimula na ring bayaran ng PDIC ang mga depositor ng bangko ng Legacy. Nakuha na ng mga may 100,000 pababang halaga ng deposito ang kanilang kabayaran. Pero ang may mas malalaking deposito, maghihintay pa ng hanggang Marso ng abiso kung kailan sila mababayaran. Pagpasok ng araw ng mga puso, bagsak presyo na ang mga ibinibentang bulaklak sa Dangwa sa Dimasalang Sampaloc, Maynila. Aminado ang mga negosyante na mahina raw ang kanilang benta ngayon kumpara noong nakarang taon. Nagpapatrol, Cecila Vizabal. Simula tanghali kanina, bumaksak na ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa. Ang pinakamabentang gross na 160 pesos kada tangkay kahapon ay nasa 120 na lang ngayon. Ang 10 tangkay ng carnation, 20 pesos kaagad ang nabawas sa presyo. At ang gerbera, 50 pesos kaagad. Sa flower arrangement naman, 500 na lang sa bawat 2 dosenang bulaklak na naglalaro kahapon sa hanggang 800 pesos. Pero ang mas mahal na white roses, kalahati kaagad ang binaksak ng presyo. 500 ngayon, kahapon 1,000 piso. Ang 1 dosena naman ng mga bulaklak na may iba't ibang disenyo hanggang 400 din ang iminura. Kanya-kanyang sales gimmick ang mga tindero dahil apektado na rin daw sila ng krisis. Pag hindi namin ginawa yung ganung bagay, may kalugi din. May kalugi din, kaya tinatalasan namin ang pakiramdam namin. Dahil sa sweet tayo mga Pinoy, likas na sa atin ang pagbibigay ng bulaklak bilang pagpapahiwatig ng ating pagmamahal. Pero hindi lang yung mga kalalakihan na nagbibigay ng bulaklak sa kanilang mga misis at girlfriend ang dumagsa dito sa Dangwa. Para kanina yung binili mong bulaklak? Sa mom ng girlfriend ko. Yung girlfriend mo, nabigyan mo na ba? Chocolate flowers yung binigay ko sa kanya. Mga kaibigan ko. Bakit? Why? Bakit bulaklak? Kasi gusto nila. Para sa kapatid ko. Magdidibong. Cecil Rizabal, Patrol ng Pilipino. Free Valentine concert sa UP Diliman. Nagkabatuhan. Tinaguriang mini Shabu Changi sa Dimasalang, Maynila, ginibana. At daang-daang magsisirog, nag-isang dibdib sa kabi-kabilang kasalang bayan. Sa bayang paghahalikan ng mga magsing-irog, maghapong kasiyahan at pamimili ng regalo. Ilan lamang ito sa mga ekserang Pinoy sa Araw ng Mga Puso, ang sinasabing paboritong okasyon ng ating mga kababayan sunod sa Pasko. Nagpapatrol, Atom Araulio.
Umula ng pulang rose petals sa Trinoma Shopping Mall kaninang hapon. Sabi kasi nila, love is in the air tuwing araw ng mga puso. Ang umano'y paboritong okasyon ng mga Pinoy sunod sa Pasko. Yes, a very important day. Kasi parang, since yesterday, the mall is already full of people. Karamihan sa mga nakipagsiksika sa mall ay kabataan. Pero bata man o matanda, nagdiwang ng Valentine's Day. Tulad na lang nila Mang Efen at Aling Patricia. Kami katulad namin, matanda na kami. Ako'y si 69. Ay siya ay 68. Eh, nagmamahalan pa rin kami hanggang ngayon. Dito nakikita yung aming long time na pagmamahalan. Sa podium naman, Italian Valentine's Day ang tema. Mga magikero, payaso, at iba't ibang performance artists ang umaliw sa mga nagde-date. Tinugyog naman ng Bamboo, Pupil, Sponge Cola at ni Rico Blanco ang mga nagtungo sa Lollapalooza sa SM Mall of Asia. Nagliwanag din ng langit sa engranding fireworks display. Araw-araw we have problems every day at work or in life, but you know, when you celebrate love, it's always a good feeling and people want to get together and experience that closeness. Pero tampok dito ang sabay-sabay na halikan ng mga magsing-irog. Pilipinas pa rin daw ang may hawak ng world record sa ganitong pagtitipon. Patunay na numero 1 ang Pinoy na mangingibig. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Magsasama sa habang buhay sa hirap at ginhawa. Ito ang kasunduang legal na pinasok ng libu-libong magsing-irog. Tunghayan natin ang mga kasalang bayan sa Metro Manila at mga probinsya na itinaon sa Valentine's Day sa pagpapatrol ni Rod Macenas. Nag-uumapaw ang pagmamahalan ngayon. Libu-libo ang nag-I do sa mga kasalang bayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Caloocan City, halos 2,000 pares ang formal na naghayag ng panatang papasok sa buhay mag-asawa. Sa tindi ng pagmamahalan siguro. Kaya ang bawat isa sa amin, ayaw namin na mayroong minamahal na iba. Halos 400 pares naman ang nag-isang dibdib sa Parañaque City. Simple lang ang mga ikinasal, mas agaw pansin pa nga ang mga bigati nilang ninong at ninang. At may libre pang sermon. Kailangan i-merge ninyo ang inyong samahan para huwag yung kunin mo ang inyong kakatuhin. Sa Tondo, Maynila, kasama sina Ariel at Josefa Aragon sa 37 pares ng magsing-irog na pumasok sa legal na kasunduang magsasama sila habang buhay sa hirap at ginhawa. 20 taon na silang nagsasama at biniyayaan ng 7 supling, pero ngayon lang naisipang magpakasal. Sa Negros Occidental, taimtim na ikinasal sa simbahan ng halos 50 live-in partners sa bayan ng Binalbagan. Mas memorable daw ito dahil itinaon talaga sa Valentine's Day. Sa Baguio City, namumula sa loob ng Baguio Cathedral, mahigit 60 may edad na pares ang nagsagawa ng renewal of vows. Sa Cebu, walang pagsigla ng kasiyahan ang mga magsing-irog. Kapansin-pansin ang mag-asawang Ricardo at Marciana Montante. 60 anyos na si Mang Ricardo at pangalawang asawa niya na ang 41 taong gulang na si Aling Marciana. Pero para pa rin silang teenager kung maglambingan. Patunay na walang pinipiling edad ang pagmamahalan. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino. Nauwi sa Rambulan ang ginanap na pre-Valentine concert sa UP Diliman nitong Biyernes na gabi. Eksklusibong nakuna ng ABS-CBN ang batuhan na ikinasugat ng isang pulis at isa sa mga bumberong sumaklolo sa gulong. Nagpapatrol Dominic Almelor. Dinagsa ng dangdang mga estudyante at kabataan ng pre-Valentine concert sa UP Sunken Garden. Itinigil ang concert ng Sumiklabang Riot. Kuhang-kuha sa aming video ang walang habas sa pagpapaulan ng bato ng mga kabataang ito sa rumispunteng truck ng bumbero. Wala namang nagawa ang mga bumbero kundi umatras. Hindi na po namin akalain na ganun eh. Biglang pinaulan na kami ng bato sa mga bote. Pasag ang flasher ng fire truck. Tinamaan naman ang malaking bato sa tagiliran si Senior Fire Officer Nestor Dagdagan. Inoperahan naman sa Quirino Labor Hospital si Sergeant Ramon Monterico matapos mapupok sa ulo, kaya labis ang inagpis ng kanyang may bahay ngayon. Malilig pa ang aking mga anak. Kung gusto niyong pumasok sa ganyan, sa UP Fair, magbayad kayo, huwag kayong manakit ng tao. Base sa investigasyon, nagpumilit na makapasok ng libre ang ilang kabataan, pero nagkagulo ng pigilan sila ng mga security personnel.
Kinaumagahan ito na ang iniwang bakas ng kaguluhan, mga sinira at binaklas na yero, binutas na mga bakod, mga basag na bote at naglalaki ang bato. Wala namang naaresto sa mga nanggulo at nagpasibuno sa pambabato sa mga bumbero. Sa kabila ng naganap na riot, tinagsa ngayon ang Valentine concert dito sa UP, pero tiniyak ng mga organizer ang mas pinaigting na seguridad para di na maulit pa ang gulo kagabi. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Giniba na ng pulisya ang sinalakay na mini Shabu Tiangge sa Dimasalang lungsod na Maynila. Nagpapatrol Weng Hidalgo. Tuluyan ng giniba ng mga pulis ang barong-barong na tinaguri ang mini Shabu Tiangge dito sa Elias Railroad sa Dimasalang, Maynila. Umulis natin to para hindi na balikan at hindi na pamarisan. Magsisilbi umano itong babala sa mga nagmimintina at balak magtayo ng Shabu Tiangge. Hindi namin kinukonsin dito at ang pulis kumikilos. At ang taong bayan na rin, nagsasawa na rin sa mga gawaing ganito. Unang inilabas ng TV Patrol noong Martes ang surveillance video ng MPD Station 3 kung saan kitang-kita ang talamak na bentahan ng shabu sa barong-barong na ito. Sa bahay din na ito, ginagamit ang binibiling shabu sa halagang 200 piso kada sachet habang 5 piso ang upa sa bahay para gamitin ito. Sa pagsalakay ng pulisya, naaresto ang may-ari ng bahay na si Danilo Racho. Dinala sa presinto ang 37 lalaki at 4 na babae. Nakuha din sa bahay ang mga pinaggamitang sachet, foil at tutor. Kinasuhan na ng drug pushing at maintaining a drug den ang may-ari ng bahay na si Danilo Racho. 30 naman sa mga dinala sa presinto ay nagpositibo sa shabu, kaya kinasuhan sila ng paggamit ng iligal na droga. Natuwa naman ang mga residente dahil maiiwasan ng masangkot sa droga ang mga kabataan doon. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Patay naman sa pamamaril ang isang agent ng PIDEA at kanyang anak bandang alas 7 Biyernes na gabi sa Candon, Ilocos Sur. Pinagbabaril ng mga hindi pa kilalang suspect si Edward Gautani Sr. at kanyang anak na si Junior sa tindahan na nasa loob ng kanilang resort. Nagpanggap na bibili ng beer ang dalawa sa mga suspect na sinundan ng pagpatay sa ilaw ng tindahan at yung pagpapaputok ng baril. Hindi na lang may kinalaman sa trabaho ng amang si Edward ang pamamaslang dahil sa pagiging aktibo nito sa anti-illegal drug operation sa kanilang lugar. Naghihinagpis ang mga naulila ng babaeng tumalon nitong Biyernes ng gabi mula sa itaas ng MRT sa Shaw Boulevard. Hindi raw sila makapaniwala sa nangyari pero dati na raw sinubukan ni Evelyn Rosadinho na magpakamatay. Exclusive nagpapatrol Ryan Chua. Sa gitna ng rush hour sa EDSA Shaw Boulevard kagabi, nagulat na lang ang mga motorista at pedestrian nang bumulagta sa harap nila si Evelyn Rosadinho. Ilang oras din ang inilaki ng bangkay ni Evelyn sa punerarya dahil walang dumating na kamag-anak. Sa bagong silang Caloocan namin natagpuan ang kanyang mga naulila na wala pa rin palang alam sa nangyari. Nakausap namin ang ilang opisyal ng barangay at sila na ang nagbigay ng masamang balita. Meron tayong ilang Hanggang ngayon, wala pa nga eh. Ay, yun nga, napakamatay. Mag-isa lang ba siya? Ha? Anak! Noong mga oras na iyon, nabalot ng hinagpis ang tahanan ng pamilya Rosadinho. Bakit mo Kahapon nagtaka ang pamilya na biglang iligpit ni Evelyn ng lahat ng mga gamit niya at isilid sa mga maletang ito. Biglang niya rin daw nilabas itong litrato nilang ito ng kanyang ina. Pagkatapos, nagpaalam na siyang umalis. Yun na pala ang huling beses na makikita nila si Evelyn. Anong paalam niya sa inyo may kanina? Basta't yun lang ang paalam niya sa akin na yun ay pupuntahan ako. Hindi raw sila makapaniwala sa nagawa ni Evelyn, pero dati na raw niyang sinubukang magpakamatay. Masyado na-depress siya. Parang shock na yung sarili niya. Paano? Nagpukpok ng ulo. Misteryo pa rin para sa pamilya kung ano ang nagtulak kay Evelyn na tumalon. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Mga nagmamahalan sa Thailand, sumabak sa kakaibang karera ngayong Valentine's Day. Payap ang isa sa mga itinuturong suspect sa pagdukot sa Sri Lankan National sa Basilan. Sa pagbisita ng ABS-CBN News team sa tinutuluyan ng dayuhan, kitang-kitang maluwag ang seguridad dito. Exclusive nagpapatrol RJ Rosalado. Walang security guard kaya madaling napasok ng siyam na armadong lalaki ang opisina ng mga dayuhang miyembro ng Non-Violent Peace Force sa Lamitan City sa Basilan kahapon ng madaling araw. Pinagbubuksan nila ang mga maleta bago tinangay ang Sri Lankan National si Omar Jalil at ang caretaker na si Hiltura. Dito sa kwartong ito, natutulog ang Sri Lankan National na si Omar nang pwersahin siyang kunin ng mga armadong lalaki. Kinuha rin ang kanyang pera, digital camera at 4 na mga cellphone. Dumaan ng mga armado dito sa bahaging likuran ng opisina, bit-bit si Jalil.
pero nakaalpas naman si Tura. Itong si Hiltura, may nakita siyang isa doon, identified niya. Reported din sa kanya, dati daw ito. Trabahante ito ni Nathan Insong ata yun. Si Insong ang pinuno ng Yakan Integrated Resources Development Foundation, ang partner NGO ng Non-Violent Peace Force, pero paniwala niya kagagawan ito ng Abu Sayyaf. Our suspect, maybe it's Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. But we are not sure because they have a complete uniform. Wala pang natatanggap na demand para sa ransom ang Non-Violent Peace Force, pero kung may manghiman daw ng ransom, hindi sila magbabayad. Nagdagdag naman ng checkpoint ang mga pulis sa Lamitan sa pag-asang masasabat ang kidnapper ni Jalil. Arjo Rosalado, Patrol ng Pilipino, Basilan. Isang peace rally ang ginanap sa Holosulu. Kinundina ng mga residente ang patuloy na pagbihag ng Abu Sayyaf sa 3 kasapi ng International Committee of the Red Cross. Nagpapatrol J. Ruiz. Nagsama-sama sa Hulusulu ang mga lokal na opisyal, religious groups, at mga Muslim non-government organizations para lagdaan ng isang manifesto na kumukundina sa pagtulong sa International Red Cross workers na sina Andres Lotter, Eugenio Vagni at Marie-Jean Lacaba. Nadadamay daw kasi ang lahing tausug at ang sulu sa ginagawang pagtukot ng Abu Sayyaf. Well, I had a conversation with Chairman Misori yesterday afternoon, and I would think that he has already accepted the challenge, provided that it is formalized. We would like to appeal to the people of the Republic of the Philippines that give trust in us, that we will try our best to peacefully solve this problem. Sumama rin sa rally ang ilang Kristiyano, mga sundalo, at pati na mga civilian volunteers na tumutugi sa Abu Sayyaf. People of Sulu are one in condemning the atrocities perpetrated by the Abu Sayyaf. So we can see more pressure not coming from the military but from the people themselves. Mag-iisang buwan ng bihag ng Abu Sayyaf ang 3 ICRC workers sa Indanan, Sulu. Isinagawa na rin ang isang military operations para isalba ang mga bihag. Pero natigil ito dahil ginagamit ng mga ICRC na panangga ng mga bumihag. Kaya ngayon ang apel at nagkakaisang tinig ng pagkundina ng buong Sulu ang inaasahan nilang magpapagising sa Abu Sayyaf para ilabas ng ligtas ang mga Red Cross volunteers. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Kakaiba naman ang gimmick ng mga nagmamahalan sa Thailand ngayong Valentine's Day. Dahil imbis na mag-relax at maglambingan, sumabak sila sa kakaibang karera. Nagpabilisan sa pagtakbo ang 13 pares, suot ang kanilang mga damit pangkasal. May kanya-kanya pang style sa pagbuhat ang mga groom na kahit naman hingal na pilit pa rin umabot sa finish line kasama ang kanilang mga minamahal. Sa Italy, tila binuhay at naging inspirasyon ng mga magsing-irog sa Verona ang walang kamatayang Shakespearean novel na Romeo and Juliet. Isang lugar kasi roon na tinatawag na Juliet's Balcony ang dinamiksa ng mga nagmamahalan. Doon iniukit sa mga pader ang sumpa ng mga nagmamahalan, gaya ng sumpang binitiwan sa isa't isa ni na Romeo and Juliet. Sa Amerika naman, may sariling gimmick sa New York City ang ilang sikat na celebrities at fashion designers. Rumapa sila suot ang magagarang pulang damit para sa taunang Heart's Truth Fashion Show. Isang makabuluhang programang layong makalikom ng pondo para sa kampanya kontra sakit sa puso. Ito kasi ang numero 1 sakit na pumapatay sa mga babae sa buong mundo. Kabilang sa mga rumampang aktres na Linda Carter, Hilary Duff at Daisy Fuentes. Natunghayan po natin ang gimmick ng ilan nating kababayan sa araw ng mga puso. Ano naman kaya ang gimmick ng mga celebrity couples? Nagpapatrol, Ginger Conejero. Buhay na buhay ang temang pag-ibig sa Valentine's concert kagabi ng 80s balladeer na si Rex Smith. Inalay sa signature hits niyang Simply Jessie at Let's Make a Memory. This song I dedicate to people power because everybody wants to rule the world, but you're just not going to let them. Pero ang hindi
inaasahang special dedication ay ang inihandog na ito ni Rex para sa mga Pinoy at sa Pilipinas nilang mahal. Sa Star City, misto ng Winter Wonderland naman ang gimmick sa araw ng mga puso. Ang bawat daanan ay pinuno ng mga iskultong mag-irog na gawa sa yelo. Samantala, para naman sa mga showbiz couples sa sina Billy Crawford at Nikki Hill, Gab Valenciano at Rachel Ann Go, hindi nawawala ang tamis ng pag-ibig mapa Valentine's Day man o ordinaryong araw. Si Ann Curtis naman, hindi nag-aabala sa kanyang Valentine's gift para kay Sam Milby. Ano ba ang Valentine's gift? I'll give him chocolates or... At para sa veteranong Valentine couple na sina Angelica Panganiban at Derek Ramsey, iisa na lang daw ang kanilang mahihiling ngayong Valentine's Day. Masaya ako na magkasama lang kami. Yun na yun. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Happy Valentine po Happy sa inyo. VD. Oo nga, Happy VD po sa inyo lahat. At yan po ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan nyong malaman. Dahil kung nasa pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.